Isipin mo tumahaba ang pila, pawis, pagod, may dalang tubig, paypay, tsinelas, at pag-asa, tapos biglang may sumigaw andyan si Rochelle. Hindi sa stage, hindi sa DE, kundi gitna ng pila. Isang babaeng minsang pinanood mo lang sa tanghali ngayon, kaharap mo na, at sa isang iglap, lahat ng pagod, nawala. Kung lumaki ka sa Pilipinas, kung naranasan mong sumayaw sa sala, kung alam mo ang Get Out. Kahit walang tutorial, alam kung sino den Sex Bomb Girls. At higit sa lahat, alam kung sino si Rochelle Pangilinan. Hindi lang siya leader, hindi lang siya dancer, siya ang simbolo ng isang henerasyong lumaki sa saya, lakas at pagkakaibigan, at nitong mga nakaraang buwan. May isang bagay na muling bumuhay sa damdamin ng milyon-milyong fans. Den Gift Dui. Reunion concert, hindi ito ordinaryong concert. Ito ay pagbabalik ng kabataan, yakap ng alaala at reunion ng mga pusong matagal nang naghihintay. Kaya nang i-announce ang round 5, sumabog bang internet. At nang sabihin na physical ticket selling lang muna, dito nagsimula ang totoong kwento. Madaling araw pa lang may mga fans na sa malls na may galing probinsya, galing night shift, may dalang anak, may dalang alaala. Hindi ito pila para lang bumili ng ticket. Ito ay paninindigan, at habang tahimik na nakapila, ang mga tao may isang bagay na hindi nila inaasahan, at masinag, North. Isang simpleng araw ng ticket selling hanggang sa pumasok siya. Hindi escorted, hindi engrande, hindi scripted, kay Rochelle Pangilinan. Kasama sina Ira at Cynthia, at sa isang iglap may umiiyak, may nanginginig, may napaupo, may napasigaw. Kasi paano ka magre-react kapag ang idolo mo personal kang pinasalamatan? Sa Instagram, sinabi ni Rochelle, talagang pinuntahan ko ang ilang SA malls para personal ko kayong mapasalamatan, makapunta man kayo sa concert o hindi. Hindi lang fans ang natouch, kami. Lahat, at dagdag pa niya, sobrang natouch kami sa effort, oras, at pagmamahal na binibigay niyo. Iba raw magmahal ang pinalaki ng sex bomb, at totoo yon. Maraming nagtanong, bakit hindi online agad? Bakit pahirapan? At dito naging malinaw ang prinsipyo ni Rochelle. Gusto naming makabili ang tunay na pumipila. Hindi scalper. Hindi bot tea. Pawis muna bago dudigi. Hindi lang ito slogan, isa itong paninindigan laban sa panlalamang. At dito lalalim ang kwento. Inamin ni Rochelle ang isang bagay na bihirang sabihin ng mga artista. Sumugal kami. Walang gustong mag-produce, walang kasiguraduhan, walang assurance ng kita, pero tinuloy nila, hindi para pera, kundi para sa fans, para sa mga nanood. Pagkatapos ng klase sumaya o sa sala kabisado ang steps, kahit walang YouTube, ito ang linyang tumagos sa puso ng lahat. Kayo ang backbone namin. Hindi kami sikat kung wala kayo, hindi kami babalik kung wala kayo, hindi ilaw ang entablado kung wala kayo. At doon na-realize ng marami, hindi lang concert. Ito ay pasasalamat. Den dates. Patuloy din kwento. February 6, round 3 February 7, round 4 February 8, round 5 Mall of Asia Arena, 3 gabi, isang kwento, isang henerasyon. Ngayon may pagod, may puyat, may pawis, pero mas nangingibabaw ang pasasalamat. Dahil sa mundong puno ng instant at artificial, may isang grupo na bumalik para ipaalala sa atin na ang tunay na fandom, pinaghihirapan, ang tunay na pagmamahal, sinusuklian. At kung ikaw man ay isa sa pinalaki ng sex bomb, alam mong hindi pa tapos ang kwento. Ito pa lang ang simula. At ikaw, kung bigla ring dumating ang idolo mo sa gitna ng pila ng buhay mo, death din, gagawin ay comment mo, ay like mo, at huwag kang bibitao dahil ang kwento ng sex bomb girls patuloy ring sumasayaw.